So ayun na guys, inilabas na ng social weather stations or SWS ang kanilang survey results sa pagka-senador. So nung mga nakaraan ay inilabas na rin ng mga iba't ibang survey firms gaya ng Pulse Asia, Okta, Tangere, ano ba yung isa, Publicos, at isa pa yung DCRH ba yun, no? Yung kanilang mga survey results. So titignan nyo sa mga listahan kung sino yung mga nangunguna at yung mga may chance na pumasok sa Magic 12. So sa mga viewers dito at yung mga netizens na nalulungkot at nadidismaya sa mga survey results, so may papayo ko sa inyo ay wag nyo agad papaniwalaan yung mga resulta ng survey. So wag kayong umasa guys dyan sa mga survey results. Kung gusto nyong iboto yung mga kandidato na gusto mo na hindi naman pumasok sa survey pero gusto nyo naman siya iboto, so iboto nyo lang guys, no? Di natin alam, no? Baka malay mo makapasok siya sa Magic 12 sa darating na May 2025 elections. Kahit ako nga nadidismaya ako sa mga results, pero itong survey kasi sabi nila itong survey guide lang ito, no? Dito mo makikita kung gaano kasikat itong mga kandidato na ito na nasa listahan. Kasi ang problema sa mga yung mga mababa sa survey, yung mga kulelat, no? Yung mga kandidatong kulelat sa mga surveys ratings ay kilala naman sila pero iilan lang, no? Pero sa karamihan sa mga Pilipino ay hindi naman gaano sila kilala, no? Kaya yung mga nasa top 10 or top 20, yan yung mga ganong kilala ng mga maraming Pilipino. So yun yung problema sa mga ibang kandidato na yung ibang kandidato na mababa ang numero nila sa survey. So para sa akin, ito yung tingin ko, yung mga nasa top 5, yan yung mukhang sure win na, no? Or sure ball na dito sa May 2025 Senate elections. Yung mga nasa number 6 up to number 12, so hindi pa sigurado yan. So pwede yan bumaba, no? Or bumagsak yung numero nila, no? Or kaya pwedeng malaglag, no? Or malaglag sa listahan sa Magic 12. So pwede yung mga kagaya nila Binay, Bilyar, De La Rosa, Marcos, Lapid. So pwede pa yan na malaglag sa top 12. So yung mga nasa number 13 at sa 19, so pwede pa yan humabol, no? Or malay mo baka isa sa kanila ay pwedeng makapasok dyan sa Magic 12. So may mga yung 13 to 19 ay meron yan chance na humabol at posible pumasok sa Magic 12. So yun yung mga nasa gitna, no? Hanggang sa top 19, no? Ito yung mga kagaya nila Pangilinan, Aquino, Honasan, Willie Ong, kasama pa dyan si Abalos at si Tolentino. So yung mga nasa top 19 ay ito yung medyo may chance na pumasok sa Magic 12. So yan yung nakikita ko dito sa survey results, no? At kung kayo, depende na yan sa inyo kung maniniwala kayo o hindi sa mga survey results. Sa sinabi ko ay basta kung meron kayong kandidato na gusto nyong iboto, iboto nyo na, no? At ang nasa tao talaga yan, nasa atin na talaga yan kung sino yung iboboto natin.
base sa kanilang track record. So ito yung kanilang survey, huling quarter ng kanilang survey. So in 2025, so malapit na yung campaign sa darating na February. Then yung debate, syempre yung mga interview ng mga kandidato, kung ano yung kanilang mga plataforma, plus yung mga propaganda at mga advertisements nila. So yan yung mga magiging impact dito, para lalo na yung mga nasa bababa at nasa gitna na pwedeng humabol. So itong mga survey results ay posible pa yan magbago, marami pa yan magbabago in the next month, no, sa January. At lalo na malapit na yung kampanya para sa mga senador, no. So yan yung abangan natin. So yan lang po yung ating topic, no, about dito sa mga survey ratings sa pagka-senador.